Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:13. Western Visayas, Manay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga signatories. Pinaka-purpose na ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ilang freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po, Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa marabutan sang amon pagserbisyo. Digaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa naman edisyon sang pagpalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Ano kita karon sang Lunes, Disyembre 15, 2025. Sa atong mga sukitang palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, nagsubuman sa atong mga kuturan sa Negros Occidental, maayad-ayad yun nga aga sa inyong nga tanan. Ginatamya tuman sa isa kamayad-ayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Ang pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa, mabatian on air and online. Live kita nga batian sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Kag subuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa atong pagpakalagad subong aga. Bangin kaupod naton ang Department of Trade and Industry Region 12. Yes, well, yung mga biyan, ang aton manging bisita subong naghalin pa sa isa sa mga lugar sa Mindanao. Idibangod ang ila sining nga ahensya na talarang maghiwat sang trade fair diri sa syudad sang Iloilo. Ano ba ang katuyuan sang sining pagbaligya sa ila sining mga produkto diri sa aton nga syudad? Kag ano nga mga produkto ang lauman sa ila sining pagpasundayag. Inang hibalo na tumabian sa digid lamang madugay with our guest, Ma'am Maria Teresa Chua, ang Division Chief sang SME Development Division sang DTI Region 12. Samtang magapatpat ng kita mga biyan sa pila ka mga balita nasyonal, kag subungman pila ka mga balita lokal. Mga update gikan sa aton ng mga nanoy tuhay nga ahensya sa gobyerno kag mga lokal nga pagaluhan diri sa Western Visayas lakip na ang Negros Occidental. Pero antes kita magpatpat sa aton sa mga balita subong iyang Lunes,
Check anay naton ang latest update sa lakat sang panahon. Ibaloon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo sa mga adlaw sang Lunes. Nagsubong man ang gina-forecast nga mangin panyempo sa labining adlaw subong nga semana. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga sa sining oras. Aga-check ana kita mabiyan sa latest update sa lakat ng panahon. Kaupod natin sa piyak na linya, we have Ma'am Dinor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Dinor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong adlaw sang Lunes, December 15, 2025. Northeast monsoon nag-aapekto sa may Luzon, easterlies nag-aapekto sa Nabilinia bayan sa Pungsod. Dahil naman sa Western Visayas, generally for weather kita, pero wala man natin dinadula ang mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan sa electric panag-uob tugas ng easterlies. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin ng magahalin sa direksyon northeast na magadalas ang makasarangan tugtog papalad nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla ka ginang 6 a.m. pa ginang aga kag magatunod ini 5:30 p.m. karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diri sa Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Leonor Sylvester. Madam Abig nga salamat. Mabudol, well expecting sa nga mga kauturan naton nga amat-amat na nga magapauli sa tanagilapit na ang Christmas Day. Mayroon sa subong ma'am, kamusta ang extended weather outlook naton? May ara bala weather disturbances nga posibleng ma-monitor sa sunod ng mga adlaw? Sa subong sir, wala man kita may gina-monitor pa nga weather disturbances sa lad asagwa sa ating nga Philippine area of responsibility sir. Kag for the next 2 days sir, ano man kita sir, fair weather man kita. May mga pag-ulan-ulan lang pero mga isolated lang mga pag-ulan sir. Labi na nagkita sa hapon pagkagabi. Ayun. Magulo, for your time information yung hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome sir kag maayong adlaw sa lawas. There you have it, mabiyan. Latest update sa lakat sang panahon gintulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:10 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa mga bulan sa Disyembre, nagapadayon ang mga paghimakas ng aton sining gobyerno na masolusyonan ang mga kaso sa violence against women. Nagsang sining karon lang iiwat mga biyan ang kampanya, ang 18-day campaign against violence or 18-day campaign on violence against women. Nagkakot ka rin mabiyan, mag-check kita sa report gikan sa aton sining kapulisan. Wow, cases sa rehiyon nagdubok sa kaping 19%. Para idulong sa aton ang detalye sa balita, tuhaw naton ang live report ni Paricoy Paul Tarosa. Radyo Pilipinas Report. Paricoy, good morning. Ngayong aga pare ko nagdubo sa 18.9% ang violence against women cases sa Western Visayas. Inisandig sa pinakauling nga datos ang Regional Women and Children Protection Desk sa Police Regional Office 6 sa datos kumalin sang Enero tubtob Nobyembre 2025 naka-record ang kapulisan sa 1,497 incidents, mas manubo kung ikumpara sa 1,846 nga na-record sang Enero tubtob Nobyembre sa nagligad nga tuig. Ang VAU cases pare ko amo yung mga cases no nga covered sang RA 9262, ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ano ini nga mga violence no kung may ara dira nga sahi amo ning physical violence, sexual violence, psychological violence kag economic
abuse kag para sa aton mga kauturan diin bala sila pwede sini makareklamo kung nabiktima sila no sang violence pwede sila kapakig-angot sini pare ko sa PNP Women and Children Protection Desk sa barangay pwede man kag pwede gid sila no matagaan man sang proteksyon no pinaagi man sa mga kaundan sang layi kag suno kay Police Captain Jolly Canindo ang chief sang RWCPD ang pagnubo sang cases kina-attribute nila sa intensified information drives ang community engagement kag school-based advocacy nila improved coordination sa mga ahensya sang gobyerno nga ginalakipan sa DSWD DOJ, FP, BGMP, BFP, various NGOs, kag ang enhanced capacity sa Women and Children Protection Desk sa bilog nga Western Visayas. So, ang aton nga mga kauturan, importante gid nga nahibaluan nilang ila kinamatarong kag kundiin sila pwede makareklamo no kung nabiktima sila Parikoy. Parikoy, klarohon tala ining data nga ginapresenta mo Parikoy. Western Visayas sa gilang nino, wala yes. Ninalakip ang mga datos from Negros Occidental. Separado na ini Parikoy no, malinsang nagligad may Police Regional Office Negros Island Region kita song cases ini umalin ini sang January to November mga probinsya kag syudad no diri sa bahin sang Western Visayas. Ngayon, ginakalipay ginaton no although may ara pa tuod sang kaso pero kung ikumpara naton sa nagligad nga mga tinuig mas madugo ang na-record subong iyang tuigan kabay. Time will come na why nakita sa may ma-record iyang kaso sa pagpangabuso sa aton kababaihan diri sa kabisada katungdan. Nakita naton Parikoy na empower gid ang aton mga kababaihan, ang aton nga mga kabataan una nga siguro makita naton nga ang nagtaas pagid ang respeto sang ano no sa aton mga kauturan sa mga kababaihan kag ano man ni ang awareness campaign man ginahimo sang PNP naton ka mga government agencies nahibaluan na sa aton mga pumuluyo ang mga ginadilian kag mga dapat ubrahon no para nga maproteksyonan ang ining mga kababaihan naton ka mga kabataan. Ayun no, kalagbunga gid ang pagtingog persa sa aton sining mga nanaytuhay nga ahensya sa gobyerno kag kabay ang ining nga mga efforts no magpadayon kag mas magpag-un pa sa palabuton. Kag sa nakita naton na sige-sige man ang ginahimo nga advocacy campaign sa aton nga Regional Women and Children Protection Desk hindi lang subong no nga may 18-day campaign kita kundi every day may mga ginahimo nga mga pagpamulong-pulong school-based advocacy sa gid dinhi no gapadulong ang mga kapulisan naton sa mga eskwelahan nga dako gid nga bulig para nga hindi lang ang mga kababinhan no kundi ang aton man nga mga kabataan mati makabig vulnerable parts and vulnerable sector. Parikoy, madamo nga salamat sa imo sining nga balita. Parikoy, balita sa Police Regional Office 6 para sa Bagong Pilipinas, Volta Rosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dapat tayo mabiyan latest update angot sa kaso sa pagpangabuso sa atong kababaihan o kung mga bawd cases mga biyan diri sa kabisayan nga katungdan ginakalipay ginaton nga babatian nagbubo na ang kaso sa pagpangabuso sa atong kababaihan diri sa rehiyon 6. And through your help hindi din posible nga malabot naton mga biyan ang zero report sa pagpangabuso sa aton kababaihan diri sa Western Visayas. This is a product of combined efforts mga biyan sa aton sinin na naituhang ahensya sa gobyerno sa pagpanguna sa aton nga kapulisan. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, was 9:16 sa aga, atong pagpanumbalik. Angin kaupo na nato ng aton bisita from DTI Region 12. Ini kaguman pa nga impormasyon pagkatapos lamang sa pila ka pahandog. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tuwawin mo sana
Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Puso pa ba ang harana? Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Oras Philippine Standard Time, las 9:19 na sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabayan, as mentioned earlier, mga po natin sa ating pagpangaragad, subong iyang aga sa programa Balita Issue Kaiban pa, ang Division Chief sang SME Development Division sang DTI Region 12. It's our honor na maging bahagi at makapanayam ngayong umaga si Ma'am Maria Teresa Chua or si Ma'am Tetet. Ma'am Tetet, good morning po and welcome sa programang Balita Issue Kaiban pa. Yes, good morning JP and good morning Iloilo City. Ma'am, we heard na meron po kayong inihahandang aktibidad na gaganapin dito sa lungsod ng Iloilo. Can you share with us yung detalye po nito? Okay, so totoo nga po yan, we are gonna hold our Treasures of Region 12. It's a Christmas Trade Expo. This time sa Western Visayas, particularly sa Iloilo City, sa SM Mandurriao, tama no? Yes, po ba? SM Mandurriao. So, ang event po namin ito is an annual marketing event. And this time, we are gonna hold it sa Western Visayas naman. And it will run from December 17 to 21. Ma'am Tetet, you mentioned po that this is an annual event. Muna po, kailan po nag-umpisa yung daos po ng annual event na ito? Oo, nagsimula po kami noong 2014 dito sa SM Gensan. Dito po namin ginawa yon, and then yearly na po namin yan, parang na institutionalize na namin na annual event, and then we went as far as Glorieta in Makati. Oo. And so, this time, susubukan naman po namin yung market ng Western Visayas. Pero, during 2014 up to this year, meron pong 2 years na hindi kami nakapagtanda dahil po yun yung nangyaring may lindol. So, nandun na kami sa nakapagplano at lahat na, pero nagkaroon ng 2019 yata yun, nung nagkaroon ng malakas na lindol sa North Cotabato. So, nagkaroon po ng malaking damage and hindi po namin na isagawa yung aming trade fair. At ang sumunod naman po is yung 2019 yata. Nagkaroon naman dito mismo sa SM Gensan. Actually, kasi simula open nung fair and bigla po tayong nasalanta nung lindol. So,
between 2014 up to this year po, merong 2 years na hindi tayo nakapag-conduct. Pero hindi po tayo pwedeng pigilan para tulungan yung ating mga local MSMEs para sa pagmamarket at pag-introduce ng kanilang products. So, patuloy po itong ating marketing event na ito. And this time nga po, pupunta tayo sa Iloilo. Ayun, it's good to know ma'am na Iloilo po on Region 6 yung napili ninyong sunod na destination ng annual event na ito. May po ma'am sa mga kapatid natin dito sa Iloilo and probably those who were able to live somewhere in your area. Ano po ba yung mga asahan nating mga aktibidad o mga produkto na ibibida sa aktibidad na ito? Siyempre po, yung aming, meron kaming non-food and food products, no? So, we will be introducing and showcasing our food products na pwede silang magkaroon ng bagong market at bagong partner, no? Baka magkaroon sila ng matching. At meron din po kaming mga local, yung hand-woven products like tinalak, pengabel, tabi at gintlo. So ibang uri naman ito ng ibang look naman po ito ng ng mga produktong pwedeng pang wearables. So meron din po tayong i-offer na mga gift ideas, mga Christmas bundles. So, para po sa ating mga mamimili dyan sa Iloilo, iniimbitahan po namin kayo para po dito na kayo mamili para ibang regalo sa Paskong ito. And yun, and yes, we will be having at least 60 MSMEs na mag-e-exhibit po sa event na ito. Marami po pala ma'am, no? 60 or over 60 yung inaasahan natin. So, hindi lang kukonting produkto, maraming pagpipilian talaga yung mga Ilonggong sasama or bibisita sa activity na ito. And apart from that, magsa-showcase din po yung bawat LGU ng Region 12, no? The Sub-Sergeant Region. So, magkakaroon po ng isang area din doon where our LGUs will be having their investment display, no? Yung South Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos City. So, i-introduce din nila yung mga strengths ng kanilang mga areas. Ayun. For possible ventures. Ma'am, gaano po ba katagal yung activity ninyo dito sa SMCT Iloilo? Opo, mag-open po tayo sa December 17 ng alas 3 ng hapon at hanggang December 21 po until closing ng mall time. Sa mga curious po ma'am, ano po ba yung rason bakit Iloilo po yung nasunod na magiging destinasyon ng inyong annual event na ito? Kasi gusto po namin i-expand and i-reach namin yung mag-connect naman tayo sa bagong market, no? And this time sa Western Visayas. Kasi nga, usual na namin napupuntahan ang Luzon. So, our expo is anchored on the theme Buy Local, Be Vocal. So, we are calling our Filipino, our mga kababayan iba't ibang nayon sa Pilipinas na makita din naman yung mga produkto galing sa Sub-Sergeant Region. So, meron kami para ma-promote po yung ating mga homegrown products at ma-promote yung craftsmanship of our local entrepreneurs. Ayun. And while we understand na medyo malayo po yung Sub-Sergeant dito sa Western Visayas, malapit din naman sa puso ng mga Ilonggo ang mga kababayan natin, lalo't na may mga Ilonggo rin po sa Sub-Sergeant Region. Actually po, yun yung dito, yun yung dialect. Kaya lang ipagpaumanhin ninyo dahil ako po hindi marunong magsalita ng Ilonggo. Taga Cotabato City po ako.
So, nung nalipat yung regional seat sa South Cotabato, so nalipat po kami dito. At kaya hindi ako gaano pang marunong mag-Ilonggo. Pero ito po yung dialect dito sa South Cotabato, Ayun. Ilonggo. Pero meron ding Bisaya, merong Ilocano. So ganun po. It's a melting pot. So Ayun. halo-halo yung dialect dito sa Soc-Sargent. Ma'am, meron po ba tayong sinet na target for this year's activity po sa SMCT Iloilo? You mean kung The sales magkano po. Opo. target namin na sales? Yes po. Oo, nagta-target po kami ng 10 milyon. Wow. Yes, so kaya kailangan po namin yung tulong and support din nyo, no, na ma-disseminate itong event na ito para maimbitahan po yung ating mga mamimili na ipatronize naman yung products na galing sa Rehiyon 12. And timely po kasi ngayon maraming Christmas party o marami na pong namimili at naghahanap ng mga regalo. For sure, maraming kayang ibigay ang mga MSMEs ng GTI. Kaya nga, naghanda kami ng mga Christmas bundles na ready na, like sa isang bundle is may coffee na, Region 12 is the #1 producing coffee in entire Philippines. So, ito yung isang strength namin, yung coffee. So, meron ng kasamang cocoa sugar. So, ganun po yung mga bundles natin. At meron ng kasamang, meron din kaming biskotso No? Although, kayo yung pinaka, sa biskotso po. sa biskotso, no? So, meron din po kaming i-offer na version ng Region 12. Ma'am, for guidance po ng ating mamimili, lalo na hindi pamilyar sa mga produkto ng Region 12, ano po ba yung mga must-try talaga na produkto ng Region 12? Actually po, yung aming tuna. Di po ba? Dito nang gagaling yung ating tuna product. Dahil ang Jensen is the capital of tuna capital of the Philippines. So isa po 'yun sa ipinagmamalaki naming produkto, apart from yung ating mga processed fruits, no? Meron kasi nandito din po may papaya kami, meron kaming pineapple, so meron kaming mga processed fruits, and then yung amin pong hand-woven products, especially yung tinalak. Yan po yung pinaka-popular na hand-woven product dito sa Region 12, yung tinalak. And ma'am, aside po ba sa product exhibit, meron ba po kayong other activities na mention niyo po kanina? Meron pong mga LGUs that will have their booth para i-showcase din yung kanilang mga produkto. But will there be a product demo or any sort po ng katulad na activities that will also add highlight sa aktibidad ninyo? Yes, every day po, meron pong mga pocket events, no? Araw-araw, merong in charge na mag-host kung ano yung event for the day. So, hindi ko masyadong i-detail para meron namang ma-surprise naman kayo. So, you will be looking forward to our daily activities. So, of course, it all boils down to promotion of our products and services sa Region 12. So, yun po, meron tayong mga pocket events, meron tayong mga cooking, and ayoko pa sanang sabihin, pero meron tayong merong tuna na manggagaling sa sa Jensen. Wow. Dahil actual na mag-ano tayo ng sashimi during the opening program. Ayun. So, dapat nandun po kayo, let's enjoy our fresh sashimi from General Santos City. Ayun. May mga pasabog. Ano pala yan? Just the some of the many surprises na ihanda ng GTI Region 12. Kaming yung aming local hinugyaw dance troupe, no? So,
daily meron po silang cultural performance. So panoorin niyo po dahil naiiba naman yung, siyempre, yung kultura ng Region 12. So para makita niyo rin po paano namin isa-showcase yung galing ng Soxargen. So may baon po kaming mga performers. Ma'am Tetet, as we speak po, nandito na po kayo ngayon sa Iloilo. Bukas pa po. Actually, meron kaming tatlong nauna ngayon na sa airport na. Oh. Uwi na sila sa Jetson. Meron kaming advance party. Okay. So, tatlong staff and then tomorrow yung talagang kaming lahat na. Oo. Kasi may tomorrow night sa Injap Hotel yung press con. Ayun. So, nandoon na ang aming regional director, si RD Flora Pulitod Cabunales, ang aming mga provincial directors. Ako nandun na rin po for the press con tomorrow at 6 p.m. sa Injap Hotel. Ayun. Looking forward So, that... we hope to see you there too, JP. Yes po. Looking forward po that through this event, maka-establish po tayo ng good market between Ilonggo and the people of Soxargen. And Yes. this wouldn't be impossible po. Para ma-introduce naman namin yung aming mga MSMEs and they will be able to build partnership sa ating new audience this time sa Western Visayas. Ayun. Ma'am, well, it's too early to ask, pero by next year po, na-identify na po ba ng R12 yung magiging next location or next destination ng annual trade expo po ninyo? We are looking at, kasi for the last mga 3 taon yata, sa Glorieta kami. So, we will try baka Cebu. Oo, Cebu, and then tinitingnan kasi rin namin na medyo malayo kasi sa Makati yung MOA. Opo. Sa Pasay. Oo. So tinitingnan din namin yung mga possibility yun for next year. So subukan namin yung makipag-usap sa Cebu and then yun nga sa MOA. Bali ma'am, paglilinan na po, this is the very first location po ninyo for Visayas. Yes, ito po yung pinakauna. Kaya kailangan namin yung tulong nyo, JP, sa promotion na para matangkilik ng buong Iloilo consumers and shoppers yung ating mga products from Region 12. And we are honored po na Iloilo agad yung napili ninyo bilang pilot destination ng Annual Trade Expo ng DTI R12. Oo, kasi excited na rin kami sa inyong mga, sa inyong, what's this? Yung inyong seafoods, lalo na yung talaba. Ma'am, looking forward talaga kami. Ma'am, as to the opening po on the 17th, meron po ba tayo mga VIPs who are expected to join us in the opening of this milestone? Yes, actually, magre-render po ng opening welcome remarks si Honorable Raisa Trenyas Chu, yung ating mayor sa Iloilo. So, invited namin sila and hopefully, they will be able to make it. And then, yung aming mga local executives, sila Governor Mendoza of North Cotabato, Mayor of Jensan, si Honorable Lorely Pacquiao, si Honorable Reynaldo Tamayo, Governor of South Cotabato, at yung si Honorable Rogelio Pacquiao also, a governor from Sarangani Province, and Datu Pax Ali Mangudadatu, governor of Sultan Kudarat. So, ina-expect po namin or umaasa kami na makarating sila sa in time for our opening. And also, invited din po natin to render a keynote message yung aming pong Undersecretary, si Ma'am Lesila A. Lantayona na DTI ROG. So yun po yung mga naka-line up sa ating opening.
program na inaasahan namin na sana ay makarating silang lahat. Ayun, for sure, marami nang excited na makabili ng mga produktong ipinagmamalaki ng SOC Surgeon Region. Lastly po, Ma'am Maria Teresa Chua, yung inyo pong minsay at invitasyon sa lahat ng mga Ilonggong mamimili at the same time, mga resident at bisita ng Western Visayas na nandito for the opening at the same time the entire duration po ng inyong Trade Expo. Okay, so sa ating pong mga local sa Iloilo, no? This will be Region 12's grandest trade expo featuring 60 of our finest MSMEs from Cotabato Province, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos City. It's our way of bringing the creativity, the craftsmanship, and entrepreneurial spirit of SOC Surgeon to new markets in Western Visayas. So, ang theme po namin is buy local, be vocal. So, inaanyayahan po namin kayong lahat na pumunta sa SM City Mandurriao in Iloilo City at doon na po kayo mamili ng inyong mga ipangparigalo ngayong Pasko sa mga produkto na galing sa SOC Surgeon. So, inaasahan po namin kayong makita doon, no? From December 17 to 21. Ngayon po, 2025. Ayun. So, yun po, JP. Maraming... At JP, tulungan mo kami, ha? Tulungan ninyo kami sa pag-disseminate ng information and invitation. Sir po, will we run with you in spreading these words po? Asking for the support of the Ilonggo community. Maraming salamat, Ma'am Tetet, and looking forward po sa success ng activity ninyo. Sige, I hope to see you tomorrow sa presscon. There you have it, si Ma'am Maria Teresa Chua, ang Division Chief sa SMA Division sa DTI Region 12. Philippine Standard Time, las 9:39 na sa aga. So looking forward mga biyan ang pagsuporta sa tanan sa sining mga pabugal kag ginapasundayag ng mga produkto sa DTI SOC Surgeon. Lauban mga biyan ana may tuhay ng mga produkto nga ginapabugal sa nasabit nga rehiyon, produced by more than 60 ka mga micro, small, and medium enterprises. I mean, good kati sa subong nga simana, we are expecting ang mga kauturan naton nga magahiwat sa ila sining Christmas party. O may ginpreparar gid nga mga bundle ang aton sining DTI Region 12 para sa mga nagapangita sa ampang regalo subong iyang Paskwa. Kapag sa mga napabugal sa DTI, ang ila sining kape, grasses, fruits, siyempre ang tuna, ag ang mga hand-woven products. Importante gid mga biyan nga sa sining Christmas season, masuportahan man naton ang aton nga mga local micro, small, and medium enterprises. Amuman ang nagabuhi sa aton nga ekonomiya. Through your support, ilaman ka mga MSME sa aton nga mapalipay sa buka Paskwa. Isa magbakal kita sa mga obra halin sa abroad. Let's support local and be vocal para nga mas madamo pagid nga mga MSMEs kung ilang diri sa Western Visayas, sa bugos nga Pilipinas, ang maganahan nga magnegosyo. Kay kung madamo mga biyan ang nagabakal sa ilang nga produkto, basi kibot kita sa ulihin ang ila sining nga mga produkto. Amuman ang paggagamiton sa mga residente kag pumuluyo sa iban nga pungsod.
this would not be possible mga biyan. Especially kung hindi natin sila pag-ugyunan. Pero kung aton nga igapasundayag, especially sa aton social media, ano kita ka-proud sa aton nga mga lokal na produkto, our reach ayang kaya tagin makonvince ang ibang nga lahi na magbisita ka magbakalman sa aton sining nga mga produkto. For now, samtang nagakampanya kita nga suportahan at magbakalman ang ibang nga mga lahi, kita diri sa Pilipinas. Suportahan naton kag baklod ang mga produkto hindi lang sa aton nga rehiyon, subong man sa mga MSMEs coming from various parts of the Philippines. See you mga biyan sa September 7 or December 17 to 21 sa SM City Mandurriao for the opening sa paghiwat sang sining tuigan Annual Trade Expo sa DTI Soksargen. Philippine Standard Time, las 9:43 sa aga. Sa aton na pagparumbalik, dugang ng mga balita, gikan sa nunituhay ng mga ahensya sa gobyerno, kag lokal nga paguluhan sa Western Visayas, nagitna sa Negros Occidental, aton patpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahandog. Zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ginalal. Ang suwit-sit ay pang-mam-mam, ang suwipon ay pang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi dalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi dalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Gandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuho dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.
Philippine Standard Time, last 9:46 na sa aga. Sa yapon, nagapamati kabo sa pagpahalagan sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Update naman gikan sa Department of Social Welfare and Development. Walang gutom program i-expand sa Capiz, kag Kaluya, Antique. Masobra 10,000 nga benepisyaryo ginatarget sa DSWD6 nga idugang sa programa. Kag para idulong sa aton ang detalye sa balita, kuhaw nato ng live report ni Lodi Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lords, good morning. Lods, good morning. Sa tumutulong nga panubo ng insidente sa involuntary hunger sa mga panimalay diri sa aton sa Western Visayas, expand Lods sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang pagpatuman sa walang gutom program o WGP sa probinsya ini sa Capiz kag sa munisipalidad sa Kaluya sa probinsya sang Antique. Ginpahayag din Lods ni OIC Regional Program Coordinator Kimberly Mozones nga mayara sa 277 ka panimalayo kon household ang target nga beneficiary sa Kaluya nga subject ni Lods sa field verification kag niara naman Lods nga 2,314 gikan naman sa Capiz or particularly sa mga banwa sa Dumalag, Dumaraw, Hamindan, Maayon, Mabusaw, Pilar, Fontevedra, President Rojas sa Pian kag Tapas sa province of Capiz. Ang expansion Lods kabahin ini sa 2025 skill up efforts sa aton nga regional office kung sa diin target nga 10,842. So ipaidalom ini Lods sa directly Ma'am Kimberly Mozones, ipaidalom ini sila ang mga potential beneficiaries naton sa interview gamit ang integrated walang gutom management system nga isa ini ka official intake tool sa programa. So diri Lods sa system i-evaluate ang food security status, hunger level, livelihood conditions, kag iba pa nga socio-economic indicators para nga ti mapasiguro ang mga qualified lang sa walang gutom program walang gutom food stamp program are those nga makabig nato Lods nga food poor. So magluwas Lods sa 10,000 nga scale up beneficiaries sa karon ni ara kita sa more than 42,500 nga active beneficiaries ang walang gutom food stamp program sa Western Visayas Lods. Refresher lang, paano naton masiling ang isa ka pamilya nga food poor o kung paano bala ginatumod ang beneficiaryo sa sining walang gutom program? Yes. Lods, as ang aton nga walang gutom food stamp program ang mga eligible sa aton nga programa na bilong ini sila Lods sa bottom 1 million households sa listahan ng 3 naton sa aton nga National Household Targeting System for Poverty Reduction. So amo ini Lods ang NHTSPR naton, amo ini sila amo ini ang system nga ginabasihan para i-identify ang bottom 1 million. So ang bottom 1 million households naton Lods for whole Philippines na ini. So diri sa aton sa Western Visayas nakitaan Lods nga may ara kita sa more than 40,000. That's why ngati ini sila gin-identify bilang food stamp beneficiary naton. Kag manami ini Lods nga programa kiti during sa ila redemption every month nga redemption ini ang ilang electronic benefit transfer card o kon EBT card may sulod ini Lods nga 3,000 pesos every month. So nag-replenish ini every month kag ginabayad nila ini sa mga pagkaon nga ginabaligya sa aton man nga mga sustainable livelihood program o kon SLP associations diri sa Western Visayas. So ang 3,000 nila Lods nga food credits dapat 50% diri sa ginabakal nila carbohydrates kapareho na lang gid sa rice, corn, bread, oil and pasta o kon noodles. 30% ang protein, laki diri Lods ang beef, poultry, pork, fish, egg, beans, kag nuts, kag ana Lods nga 20% nga component ang fruits and vegetables. Doon sa clarify talang ang mga listahan ng pre-identified man sila nga mga beneficiaryo, ang mga beneficiaries ng 4Ps are also qualified to avail this program. No Lods, isa na Lods. Actually Lods ang una naton nag-implement kita una ni Lods ang food stamp program sa province of Negros Occidental. However Lods, nadiskubrihan nga during sa sining nga pagpatuman dito sa Negros
Occidental, may ara kita sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino program nga beneficiaries wherein ang mga 4Ps natin every month may ara ini sila sa pagkaon. So that's why naging kakas ini sila sa programa, and that's the reason also Lods nga agin expand sa ibang pagid naton nga provinces sa Iloilo and sa Antique. So this time Lods i-implement pagid ini sa Capiz kag dira sa Kaluyan Lods. So 2025 actually under right now Lods ginapaidalom ini sila sa review sa ilang applications or kumbaga verify kung bala sila gining makabing nga food poor, and by 2026 sa una nung bulan dira sila first makaredempt sang ilang pagkaon sa isulod sang ilang EBT cards. It's good to know nga may ara sa maid-id nga mechanism ang aton sini nga DSWD to ensure nga wala sang duplication, hindi nga isa lang ka grupo ang makapulos ang duha ka programa. Lods, ang Kaluya kag Antique and Capiz, paano sa identify? Lods, sila bala ang may mataas gid nga numero sa mga food poor? Yes, correct ina Lods, that's why actually Lods ni anak kita iban pag nga provinces nga wala, for example Lods ang probinsya sang Aklan and Guimara. So according din sa aton man nga or during the press conference ginpahayag diri Lods nga ginauna anay are those nga gin-identify sa national office or kung sa aton nga central office. So gipamangkot man natin sa ang mga taga province of Aklan and Guimara. So kung sa ila as of now wala pa Lods but hopefully next year or sa mga masulod nga binulan may ara kita last time una lang Lods Negros Occidental and then nag-expand Iloilo and Antique, and this time Capiz. So hopefully ang Aklan and Guimara Lods madugang naton. And by the way Lods sa aton nga walang gutom program may ara kita sa mga accredited retailers. So as of now we have 237. So iban ini sa ila Lods mga sustainable livelihood program associations naton kung bala kung baga Lods ang produkto nga ila nga makuha sa ila mga ginatanom o kung sa ila man nga komunidad or sa aton nga SRP associations amo ini siya ang ginabaligya during food redemption. Ayun, looking forward in due time masararama na gid ang tanan mga identified food poor diri sa Western Visayas kag sa bug-os man nga Pilipinas. Lods, madamo gid nga salamat sa imong nga balita. Report gikan sa DSWD6 para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, plus 9:54 sa aga. Wala ang oras nga nabilin sa atong pagpahalaga diri na gilamang kutob ang atong edisyon sa mga adlaw sang Lunes, Disyembre 15, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Vermore Aventura sa transmitter. Ako naman ang inyong naging alagad, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Pilipinas.